Sa kauna-unahang pagkakataon po, tayo naman ay dadako sa isang area ng red pill na hindi po patungkol sa dating relationship at marriage at sa nature ng babae. Ito po ay patungkol sa ating professional life, whether yan man ay sa business, self-employment, freelancing, or employment, right? Empleyado. At isa po sa mga i-discuss po natin ngayon ay bakit po kahit yung mga taong tamad sa opisina, sa company, yung mga taong hindi naman ganun ka-qualify at worst case, mas magaling ka pa, mas talented ka pa, mas skilled ka, mas qualified ka kaysa sa kanya. Bakit po sila ang napopromote? Alright? Bakit po sila yung laging nakakakuha ng pabor? Recognition din. Right? Salary increase sa work. Sa magandang araw na naman, Red Pill community, welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na mag-alinlangan na pakihit na yung follow button. Meron din po kaming YouTube channel. Pakibisita po kami sa aming YouTube channel na The Red Pill PH. Without any further ado, tara na po, umpisahan na. Ang makita po ninyo na ang bagay na pinaghirapan po ninyo at deserve ng recognition at ng reward ay napunta lang sa isang tao na hindi karapat-dapat at tamad. At worst case scenario mas magaling ka pa kaysa sa kanya. At sa kanya po napunta ang reward. Ito po ang isa sa mga malaking failure natin sa buhay. Masasabi nga natin. At isa sa mga pinakamalaking at pinakamasakit na disappointment. Pero ano nga po ba ang hiwaga sa likod ng tuka? At bakit po yung mga tao na less effort, sila po yung most of rewarding harvest, right? At ikaw naman po na most of the effort po na ginagawa mo is less rewarding. Ano pong kawirdohang nangyayari dito? Bakit po ganito? So ito po ay red pill patungkol sa socialization kasi po under po ito ng umbrella ng socialization. Right? Sinabi ko na po kasi sa inyo na huwag kayong basta mag-focus lang dyan sa red pill ng dating relationship at marriage at panay babae. Kasi po, yan po is nakadesign lang para mawala ang addiction ninyo sa babae at makawala kayo sa matrix na ginagalawan ninyo sa inyong isip at kapaligiran. Para mamuhay kayong malaya at mag-decide kayo sa sarili ninyo. Ngayon, itong red pill po na ito ay patungkol sa socialization at masakit nakagigimbal na katotohanan ng ating reality at buhay at ang ating society. Bakit po may mga taong hindi karapat-dapat pero napopromote? Right? May mga tao na hindi naman ganun kagaling pero sila yung nagsasucess whether sa company or sa kanilang negosyo. Tapos ikaw na mahusay, ikaw patong hindi. Ano ang meron dito, brothers and sisters? Ito pa ay dahil sa mukha, sa looks? Ito ba ay dahil sa dami ng gadgets, charisma ba? Ito ba ay sa dami ng kotse? O kaya pag-intanyag sa social media? Ito ba? Ito ba ang sagot? Hindi ho. Ito po ay dahil po sa kakulangan mo sa socialization skill. Alright? Kasama po dyan, first and foremost po, ay ang tinatawag po nating communication skill and interaction skill. Right? Andiyan din, pangalawa ang rapport. Right? Building connection with people. And finally po, yung building your social circle or network. Ito po ang mga bagay na meron sa isang tao na tamad sa opisina, sa work, right? Sila yung mga hindi ganun kagalingan. Minsan, nagpapatulong sila sa'yo dahil hindi naman talaga nila alam mismo yung trabaho. Hindi nila kabisado, pero sila yung napopromote. Ngayon, ikaw po na nagsasacrifice, ikaw po na nag-overtime, ikaw po na laging pulido yung trabaho, tinatapos mo lagi yung mga trabaho na sasubmit mo sa oras, right? Namimit mo lahat ng KPI mo ng iyong mga evaluation, lagi kang perfect performance, pero ikaw yung andyan pa rin, hindi nag-grow. Ito po ang dahilan nun. Ngayon, iisa-isahin ko po, bakit po napopromote yung taong hindi karapat-dapat? Bakit ikaw na magaling? Bakit ikaw na karapat-dapat? Hindi po napopromote. Hindi nagre-raise ang salary. Unang-una po,
red pill na katotohanan na wag po kayong magagalit sa akin. At wag po ninyo akong tatablahin kasi nga kahit ayaw nyong marinig to, dahil ako po, i-entrepreneur din po ako. Naging nakapartner rin po ako sa top management nung mga araw po na ako po ay nasa company, nagtatrabaho pa po as employee. Sa kabisado ko po ito, sabihin mo sa akin na mali ako, itatawanan lang kita. Graduate na po ako dito, alright? First and foremost is that ang red pill na katotohanan kung bakit hindi ka na po promote, number one, masyado kang magaling sa trabaho mo. Di ba? Ang weirdo, di ba? Bakit? Bakit? Coach, ano po itong pinagsasasabi ninyo? Di ba nga pag magaling ka, lalo ka pa nga mapopromote? Well, in some cases, yes. Pero, pag masyado kang magaling sa ginagawa mo, hindi ka pwedeng basta i-promote ng boss mo. Kahit ako, aminado naman ako dyan na yung tao ko na magaling at pulido sa ginagawa niya, hindi ko siya ma-promote kasi kailangan ko siya. Siya lang yung pinaka nag-carry ng heavy lifting sa operation kasi nga siya lang yung may alam. No, say for example, kung siya ay programmer, software developer, siya yung pinaka mahusay, skilled, marami siyang alam na language, right? Kabisado niya mga methodologies. Pag promote ko siya, sino pa yung ke-carry ng ganong klaseng trabaho? Mag-hire ka ba ng mga taong hindi mo kilala? Na kailangan mo pa ng taon bago mo makilala at ma-prove kung qualified siya? Hindi, di ba? So that means, masyado mong ginagalingan, masyado kang pulido sa ginagawa mo na kung saan kinarir mo dyan sa paniniwala mo na mapupromote ka, marirecognize ka, hindi po. Kasi po, pag promote ka na, mawawalan na ng magaling dyan na mapagkakatiwalaan dyan kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan dyan. Yun ang una. Diba? Ang weirdo, diba? Pero ito po yung masakit na katotohanan. Ito po ay dahil yan ng social conditioning po natin na kung saan nung nag-aaral pa tayo, nung bata tayo, tinuturo sa atin na kapag magaling ka sa mga marka mo, grades mo, marirecognize ka. Yan ang social conditioning natin. Sa trabaho po, sa business, sa tunay na mundo, hindi po nag-work ang mga bagay nito. Tandaan po ninyo yan. Pangalawa po is that ang mentality mo ay nasa implementor. Nasa implementor type ng empleyado. That means, ikaw yung pinaka nasa baba. Sino tong mga implementor na to o mga doers na tinatawag? Ito po yung mga nagtatrabaho sa operations. Either yan man ay mga call center agent, yan man ay mga office staff. That means ikaw yung nasa pinakababa na trabahador na kumekerry, bumubuhat ng heavy lifting ng operation. Ikaw yung inaasahan kasi ikaw yung babang-baba eh. So pag ginalingan mo dun, syempre pag pag promote ka, wow, wala na magaling doon. Mag-hire na naman sila ng ibang tao. Ang weirdo, di ba? That's it. Bakit? Kasi po, ang vina-value ng company para i-promote ang isang empleyado is yung communication. Kung gaano mo kahusay i-articulate ang iyong thoughts, right? Kung paano ka makipag-communicate at gumawa ng suggestions. Kung paano ka mag-isip in the future strategically, hindi tactical na kung saan yung present lang yung nakafocus ka. Yun ang dahilan. Yung communication mo, kung paano ka makipag-usap sa mga iba-ibang department, managers, supervisors, right? Sa top management, hindi ka nahihiya, kumbaga parang andun yung confidence mo na natural ka lang. Right? Kung paano mo i-articulate ang iyong thoughts, mga plans, mga suggestions. Yun po ang pinakamataas na skill na binavalue sa corporate at even sa business. Ang communication, hindi po ang pagiging magaling sa baba, which is implementor. Yun ang dahilan kung bakit po napopromote ang hindi magagaling. Sila po ay nagpaparami ng social circle nila sa loob ng kumpanya. Hindi po sila introvert, sila po ay marunong makisocialize. Master po nila yun. Kasama na dyan yung sip-sip, cut and pen. I hope po na nasagot ko po ang lahat ng malabo ng mga
bagay-bagay sa inyong isipan. Sa red pill na aspeto, gamit ang aking dekada ng karanasan sa pagiging top management at sa business ko rin. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH.